We gathering in Kyoto Full Gospel, Jesus Christian Church, worship you in spirit and truth. Please open our fourth dimension of the spiritual mind, spiritual eyes, to understanding Holy Scriptures meaning correctly, to accept the Lord Jesus Christ truly as their Savior and Redeemer for our salvation of our souls. Pray the help for all of us to become a very useful, powerful Christians to changing the whole community and country around the world by peace, by prayer. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Praise God Almighty. We read the Bible, John chapter 14, 26 says. Atong kasahon ng atong Biblia sa Juan 14:26. Juan 14:26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Amen. Amen. Jesus Christ is wanted to bring joy and peace to all of us today. Sa Jesucristo gusto nga magdala kalipay o kalinaw kanatong tanan karon. Nevertheless, many people in the world are wondering without knowing what to do, despite lacking of peace and full of anxiety and fears. Bisan pa ni ana daghan sa mga tao sa kalibutan ag naglaog nga naglatagaw nga wala silang mahibalo sa ilang buhaton. Bisan pa sa kakulangan nila o kalinaw, puno usab sila sa kabalaka o kahadlok. So today I would like to share grace with you about what the comfort the Holy Spirit is doing. Karon gusto ko nga ako ipaambit ang grasya kaninyo may tungod sa buhat sa magtatabang nga mao ang balaang Espiritu. In other words, comfort means lawyer, counselor, helper, aid. Sa laing pulong, ang magtatabang na bulanggoy sa kini nga mao ang abogado, magtatambag, katabang ug tig-ayo. In other words, he teaches and helps us understanding things we do not know. Sa laing sab nga mga pulong, siya nagtudlo ug nagtabang kanato nga atong masabtan ang mga butang nga wala nato masayri. This is the great gift from our Heavenly Father God. Usa kini ka maayong gasa gikan sa atong langitnong Amahan. So number one, what does the Holy Spirit, the comfort, doing today? Una, unsa may gibuhat sa balaang Espiritu? The Holy Spirit teaches us to convict of long things, all our matters. Ang balaang Espiritu nagtudlo kanato sa pagkumbikta sa atong mga sala. He also let us know about the coming judgments. Iya sad kita gipabalo mahitungod sa umalabot nga paghukom. John chapter 16 verse 8 to 13. Sa Juan 16:8 hangtod 13. We read it together. Atong basahon. When it comes Unya inigabot niya iyang kailuhan ng mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala sa pagkamatao ng sisilot. Paihon sila sa ilang sala kaya wala man silang pumuhong ganako. O paihon sila sa mga tao kaya muato man ako sa mga o dili na kamo makakita ako. O paihon sila sa silot kaya nagmando ini kalibutan na gisilutan naman. Dagan paunta kayo akong isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang kadungog, inuman sa mga butang o maabo. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Amen. Amen. So, Bible emphasizes
receive the Holy Spirit, every one of you. Ang Biblia klaro kay nga nag-ingon nga kitang tanan dapat natong dawaton ang balaang espiritu. Because of the true Holy Spirit, we can understand it, we can hear the voice of God, we can realize the word of God very clearly. Kay pinaagi sa balaang espiritu ato gayong masabtan ang pulong sa Ginoo atong madunggan ang iyang tingog. Also, when the Holy Spirit comes to us, we can realize our wrongdoing and mistakes. Ug lain pa gayud kung ang balaang espiritu moabot sa ato ang kinabuhi kitang tanan ato gayong ma-realize ang tanan natong mga sayop nga binuhatan. Around the world, all peoples misunderstanding because they do not know about the Holy Spirit comforters. Diri sa kalibutan daghan gid sa mga tawo nga nasayop sila pagsabot tungod kay wala sila kasabot sa balaang espiritu. That's why receiving the Holy Spirit is very important and necessary to all Christians. Ug mao na nga importante kaayo natong mapistohanon nga madawat ang balaang espiritu. I was studying Bible and attended church very well when I was high school. Sa high school pa si pastor nag-study nagtuon gid siya sa Bible ug nagsimba kanunay. I was attend every Sunday worship service, God, and then I was studying Bible more and more. Ug nagtambong siya kanunay sa simba matag Domingo ug kanunay siya nga nagtuon sa Biblia. Our school was a mission school, foundation from the Americans missionaries. Ang iyang eskwelahan usa gayud ka mission school ug usa kini siya nga foundation sa Amerika. Every morning we have worship service in the schools. Ug kada buntag aduna gyud sila pag mga worship service mabuntag sa ilang eskwelahan. But after graduate, I could not understand very well about the Bible because I did not receive the Holy Spirit at that times. Pero kanang ni-graduate na si pastor sa ilang eskwelahan, wala gid siya kasabot gyapon kay wala pa mikonsad kaniyang balaang espiritu. That's why I want to emphasize receive the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, all church members. Ug mao na nga gusto siya nga iyang klaron kanato ang pagdawat sa balaang espiritu kitang tanan nga mga membro sa simbahan. He will teach you and I what can we do for the glory of God. Iya kitang tudluan kung unsaon nato paghimaya ang Ginoo. Holy Spirit help you how can worship to God. Ang balaang espiritu magtabang kanimo kung unsaon pagdayeg pagsimba sa Ginoo. The Bible says worship to the Lord Almighty God with the whole heart, whole strength, whole mind. Ang Biblia nag-ingon nga atong simbahon ang atong Ginoo sa tibok natong kasing-kasing. So you need to preparing for the Almighty God, offering and something presentation with the whole heartedness. Ug wala kinahanglan natong andaman ang Ginoo sa atong mga paghalad sa tibok natong kasing-kasing. Because we gathering here to worship Him, Almighty God, and the Lord Jesus Christ. Tungod kay nagtapo kita karon diri haron sa pagdayeg sa atong labing gamhanan nga Dios ug ni Hesukristo. Bible says worship God Almighty and Jesus Christ in spirit and truth. Ang Biblia nag-ingon nga atong simbahon ang Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. If we prepare the more honestly for the Holy Sunday worship service, our mind and heart will be changed very greatly. Kay kung ato giyong andaman ang pagsimba sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing mausog gayud. So we must consider about the Holy Sunday worship service. Ug mo na nga kinahanglan gayud natong i-consider ang balaang pagsimba. Because the God teach all of us through His Spirit, comfort everything. Want to teach all of us. Tungod kay ang balaang espiritu gusto gid siya nga itudlo kanato ang tanan. The Bible says about verse 8. Ang Biblia nag-ingon diri sa bersikulo 8. When the Holy Spirit comes, He will prove the world to be in the law about sin and righteousness and judgment. Unya inig-abot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Holy Spirit teach the people and the leader of the country and the church
about the wrongdoings. Kaya ang balang Espiritu nagtudlo siya sa kanang mga kadagkuan diri sa kalibutan may tungod sa mga sayop nga mga binuhatan. Wrongdoings, trouble is the sin in God Almighty. Ang mga sayop nga binuhatan usa kini kadakong samok ug sala diha sa Ginoo. But many people do not realize about what they are doing wrong about because they do not receive the Holy Spirit. Apan kadaghanan sa mga tao wala gid sila nakarealize sa ilang gibuhat nga sayop tungod kay wala pa man abot ang balang Espiritu diha kanila. That's why around the world many countries trouble and the fighting will come to them. Mo na nga sa ubang mga nasod diri sa kalibutan anaa gid sila sa kasamok ug anaa sila sa pakig-away. Because the Lord Holy Spirit is speaking to them. Kay tungod walay balang Espiritu nga nagsulti kanila. So we must pray for the all around the world leader of the church and the country receive the Holy Spirit. Ug mo na nga dapat gid nato giampo ang tanang mga leader sa kalibutan nga madawat gid nila ang balang Espiritu. And the whole people receive the Holy Spirit, our world and the Philippines will be very peace and happiness life. Kay kung ang kalibutan makadawat gid sa balang Espiritu ang atong kalibutan ang atong nasod aduna gayoy kalinaw. Because the Holy Spirit touch the people's mind and thinking with the very righteous words. Tungod kay ang balang Espiritu nagtando ug naghikap gid siya sa mga unahuna ug makasing-kasing sa mga tawo. That's why the Holy Spirit is very important to realize which is the good or bad ones. Ug mo na nga importante kayo nato ang balang Espiritu nga mahibalo kita sa sayop ug dili So maayo. around the world, many people do not know what they are doing nowadays because of they did not teaching by the Holy Spirit. Ug daghan sa mga tao karon sa kalibutan wala gid sila kabalo sa ilang gibuhat tungod kay wala nila ang balang Espiritu nga nagtudlo kanila. So you must help pray for receive the Holy Spirit and help the weak people and the sick people. Ug mo na nga tabangan nato sila pinaagi sa pag-ampo. The Holy Spirit comfort want to help believers to be born again. Ang balang Espiritu nga mao ang magtatabang gusto siya nga magtabang kanatong tanan nga mga magtotoo nga mga tawo kita pag-usab. The Bible says 1 Peter chapter 1:23. Ang Biblia nag-ingon sa unang Pedro 1:23. For you have been born again. Kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Amen. Amen. We have been born again through the word of God, enduring word of God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo kita na tawo pag-usab. That's why very clearly studying Bible about the word of God is the most important method. Muna ang labing importante gayud nga ato gayong sabton ug tun-an ang Biblia nga klaro. Because the Bible mentions we have been born again through the living word of God. Kaya ang Biblia nag-ingon nga kita na tawo pag-usab pinaagi sa buhing pulong sa Dios. That's why we must very clearly understanding the meaning of the word of God. Muna kinahanglan gid natong masabtan pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Even though many people worship to God, but misunderstanding, do not understanding the very deeply meaning of the word of God. Bisan tudog daghan gid sa mga tao sa kalibutan na nagsimba sa Ginoo apan daghan usab kanila ang wala gayud kasabot sa kinalaluman. That's why we are sharing the more and more clearly the meaning word of God. Ug muna gusto gayud namo nga ipaambit kaninyo sa klaro ang pulong sa Ginoo. The Bible says that the Holy Spirit will help you, guide you, teach you about the meaning word of God. Kaya ang Biblia nag-ingon nga ang balang Espiritu magtudlo kanato, maggiyaw sad kanato pagsabot sa pulong sa Ginoo. Second one, the comfort of the Holy Spirit help God and work with God even in the creation of the heaven and the earth.
Ang ikaduwa mao ang balaang espiritu nagtabang sa Dios ug nagbuhat kauban ang Dios sugod sa pagbuhat sa langit ug sa yuta. We read the Bible, everybody, Genesis chapter 1, verse 1, 2. Atong basahon ang atong Biblia sa Genesis 1:1-2. In the beginning, Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kadalitan, ang kalibutan hawang ug walay isura. Ang kadagatan gitabunan sa kalitid ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Amen. Amen. After God created the heaven and the earth, there was formless and empty darkness. So wala pa gibuhat sa Ginoo ang kalibutan gayod hawang ug walay hitsura. That's why many people did not know a way of it. Umuna ang mga tawo wala dili gid sila aware niini. The Bible says, at that situation, the Holy Spirit was learning on the surface of the waters. Apan niini nga sitwasyon na ang balaang espiritu nagdagan gayud diri sa kadagatan. The meaning, Holy Spirit was working together with God Almighty. Ang buot pasabot niini nga ang balaang espiritu naglihok gayud kauban sa Dios. That's why we must understand the Holy Spirit existed from the beginning of the world. Muna ang kinahanglan nato sabton nga ang balaang espiritu anaa na gayud sukad sa sinugdanan sa kalibutan. That's why from the beginning, holy peoples work with the Holy Spirit of God. Ug muna nga sa sinugdanan ng mga balaang tawo kaniadto naglihok usab sila kauban ang balaang espiritu. That's why they could live a holy life with the Almighty God through Holy Scriptures. Ug muna nga makakinabuhi gid sila uban sa Ginoo diha sa buhing pulong sa Ginoo. Also, number 3, the Holy Spirit with Elijah the prophetess. Ang ikatulo, ang balaang espiritu naguban usab kang propeta Elias. James chapter 5, 17 to 18. Atong abrihan atong Biblia sa Santiago 5:17-18. We read it together. Atong basahon. Elijah was a human being, even as we Si are. Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta ulan ug wala gayon mulan sulod sa tulo ka tuig ug wala gayon Yes. Okay. ug unya nag-ampo na usab siya nga ulan. Unta ang langit nigbupo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. It was the work of the Holy Spirit that closed and opened the door of heavens. Mao kato ang buhat sa balaang espiritu nga nagsirado ug nag-abri sa pultahan sa langit. Although it may seem impossible to human thought or religion, God's Spirit makes everything possible. Bisan tuod kini imposible sa tawhanong panguna-una ug rason, ang espiritu sa Dios magbuhat sa tanang butang nga mahimong posible. Bible says Elijah was a human being like you and I. Ang Biblia nagingon nga si propeta Elias sama kanato nga tawo. But he was different like us. Apan lahigid siya kanato. He was prayed honestly to God, seek God. Si Elias mainiton gayud nga nag-ampo diha sa Ginoo. So we want to become like Elijah or church members. Muna nga kitang tanan nga mga membro sa simbahan gusto kita nga maparihan ni propeta Elias. We can pray honestly, seek God in the church, in the house, anytime. Makaampo kita sa mainiton bisan diri sa simbahan o dili dito sa atong balay. Through you and I, so we pray. Almighty God, open the gate of heaven and close the gate of heavens. Pinaagi kaninyo kami nag-ampo nga ang giharian ang purtahan sa langit mga apri gayon. We can learn it through this example Bibles. Ug ato gayud kining makatunan nga kamatuoran diri sa Biblia. Really, we can learn. Elijah prayed more honestly, seek God. Ato gid kining makatunan nga si Elias nag-ampo gayud nga mainiton og kanunay nga nagpangita
makakita sa Ginoo. That's why he could cross the gate of heaven. Ug mao na nga iya gayong mapasirad-an ang gamahan sa langit. He could open the gate of heaven to raining down more and more. Ug pwede usab diyang mapaabrihan ang langit nga muulan. It was impossible through human thoughts. Kini imposible kayo ni sa atong mga tawhanong hunahuna. But with the Spirit of God, possible everything. Apan pinaagi sa Espiritu sa Ginoo kining tanan posible gayon. Every people have some problem, financial and sickness, weakness. I know that. Ug kabalagid si pastor nga kitang tanan, kabalagid ta nga aduna kitay problema financial o aduna kitay mga sakit. But people do not know how to seek God very honestly. Apan ang mga tao dili gid sila kabalo sa pagpangita sa Ginoo. That's why Almighty God prepared this message today to help you something little by little. Ug mao na nga karon ang atong labing gamhanan nga Dios nag-andam gayud niini nga mensahe. I want to help all of church members and Filipinos as your ministries. Gusto gayud ni pastor nga iya kitang tabangan nga mga member. Because God appointed me for sharing the gospel of Jesus Christ to encourage and comfort all people of God in the Philippines. Tungod kay si pastor gipili gyud siya sa Ginoo sa pagsangyaw niini nga pulong sa Ginoo para pagdasig kanatong tanan. We know that we are the people of God like Elijah. Kay kabalota nga kitang tanan, mga tao kita, makatawhan kita sa Ginoo sama kang Elijah. Even though we don't have too much money and a luxury house, we can seek God more honestly like Elijah. Bisan tuod, wala kay tay mga butang, mga pangdato apan pwede gyud nato nga mapangita ang Ginoo. When the God Almighty open the gate of heaven to blessing you, nobody can change this. Kay kung ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan wala gayong makausab niya na. This is the secret of God through working of the Holy Spirit and comforters. Mao kini sikreto sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat sa balaang espiritu. So we must learn today and try to practice just step by steps. Ug ato gyud kining katunan karon ug ato kining i-practice sa hinay-hinay. So Elijah's disciples was there, Elisha. Ang mga disipulo ni Elias mao si Elisha. Elisha asked to the Elijah, double power before you ascended into heavens. Sa wala pa si Propeta Elias ni kaya bito sa langit ni hangyo si Elisha nga nangayo siya og dobling gahom. That's why Elijah said to Elisha, "Oh, you ask me very difficult, but if you accompany with me, you will see that one and receive it." Apan si Elijah ningon kaniya nga imong ipangayo kanako lisod gayud apan kung mosunod ka kanako mahimo gayud kana. We read the Bible, 2 Kings chapter 2, verse 9. Atong abrihan ang atong Biblia sa ikatuwang hari 2:9. 2 Kings verse 2:9. Ikaduhang mga hari 2:9. When they had crossed, Elijah said to Elisha, Sa dihang nakalabang na sila, si Elias mingon kang Eliseo. Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako buhaon sa Ginoo. Ug si Eliseo mingon, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. verse 10. Sa versikulo 10. Si Elias mingon, isod ka ng imong gipangayo. Apan kung makakita ka kanako samtang buhaon akong gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. Amen. Amen. Even though the disciple of Elijah, Elisha, asked the difficult things to his teacher Elijah answered like this was. Apan bisan tuod nga ang iyang disipulo nga si Elisha, si Eliseo nangayo og lisod kaayo kan sa iyang magtutudlo nga si Elijah, mao kini ang gitubag sa iyang magtutudlo. So we must follow the
Almighty God and Jesus God until the end. Do not give up. Ug mo na kinahanglan ta nga mosunod sa Ginoo hangtod sa katapusan ug dili gid kita muundang. Before the ascended into heaven, Elijah, Almighty God, lead Elijah many places, transport many places. Sa wala pa mikayag si Elijah sa langit, iya gid gidaladala si Eliseo bisan asa. At this situation, many disciples of Elijah departed from the Elijah. Ug anong sitwasyon na daghan gayud sa mga disipulo ni propeta Elijah nga ni hawa kaniya mibiya. Because they feeling the difficult. Oh, we are very difficult to follow you. Let us change places. Kay tungod na kasi natin kay iya mga disipulo nga lisod jud kaayo isunod. We must have endurance, perseverance to follow Jesus Christ. Kinahanglan gyud nato ang tuson ang pagsunod sa Ginoo. When we follow the Lord Jesus Christ, we can meet difficult times, suffering and trouble sometimes. Kay kung kita atong sundon ang Ginoo maka sinati gid kita og mga kalisdanan. But as the Bible says, we must follow the Jesus Christ continually until the end of the earth. Apan ang Biblia nagingon nga ato gyud sundon ang Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Do not change your mind. Do not have a double mind. It's not good. Ayaw gyud usba ang nangunahunaw, ayaw kamong pagduha-duha. Therefore, one mind completely in the Lord Jesus Christ. Atong himuon ang atong mga unahuna nga usa gayud diha sa Ginoo. And then you will receive the double portion of the power like Elisa. Ug madawat gayud nimo ang ikaduhang pilo sa gahom sa After Ginoo. that, Elisa received the double portion of the power from the Almighty God. Ug pagkatapos niya na si Eliseo nadawat gyud niya ang duha ka pilo nga gahom sa Ginoo. After Elijah take up into the heaven, Elisa was have been experienced very wonderful miraculous signs. Ug sa pagkayod na ni propeta Elias dito sa langit, si Elisha gayud nakasinati na gyud siya sa gahom sa Ginoo. We read the Bible, 2 Kings chapter 2:14. Atong basahan atong Biblia sa ikaduhang mga hari 2:14. He took up the cross and had a bowl. Kunya gihampak niya ang tubig sa kuko ni Elias ug mingon siya, "Hain man ang Ginoo ang Dios ni Elias." Sa diyang gihampak niya ang tubig diha nabahin ang tubig ug bilabang niini si Eliseo. And then he crossed over. Amen. Amen. Through the cross of the Elijah, Elisa using this cross and the water divided, and then he was crossed very safely. Tungod sa bisti o sinina ni propeta Elias gigamit kini ni Eliseo sa paghapak sa tubig. This is the base. We can receive the power of God by faith from the Heavenly Father God and the Lord Jesus Christ. Mao kini ang pagtuo ug madawat gyud nato ang gahom sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. The comfort Holy Spirit working today is now. Ang maghuhupay nga mao ang balang espiritu nagimok gyud siya diri kanatong tanan. So we must believe the whole scriptures. Ug atapat gyud natong tuuhan ang tanang mga pulong sa Ginoo. Because the Bible says the word of God is effective and powerful, changing all our thinking attitude. Kaya ang pulong sa Ginoo epektibo gayud ug gamhanan gayud nga makapausog sa atong unahuna. Many people cannot overcome the difficult situation because they do not change the thinking, mind. Ug daghan gid sa mga tawo wala gid na usab ang ilang sitwasyon tungod kay wala pud nila usba ang ilang hunahuna. Negative mind cannot overcome the difficult situations. Kaya ang pagka-negatibo sa atong hunahuna dili gid nato mabuntog ang mga sitwasyon. If we change negative to positive, we can overcome the every kind of difficult situations. Kaya kung atong usbon ang atong hunahuna gikan sa pagka-negatibo ngadto sa positibo mausog usab ang atong sitwasyon. All people rely into the pandemic COVID-19 systems. Kay kitang tanan na isayran gid nato karon ang atong sistema sa pandemic. But somebody overcome the very well, easily. But somebody
very difficult to not overcome situation. Kanay uban ilagay nabuntog kini nga sitwasyon nga lisod kaayo naos sa uban nga sayon na kay nilang nabuntog. Through our mind, we can doing something good or not. Kay pinaagi sa panguna-una makabuhat gid kita o maayo or dili maayo. The comfort of Holy Spirit want to give you good mind and powerful mind to overcome the whole situation already. Kaya maghuhupay nga mga balang Espiritu gusto gid siya nga maghatag kanato una-una nga ato gid mabuntog ang tanang sitwasyon. That's why Apostle Paul mentions the book of Ephesians full of the Holy Spirit. Ug na nga si Apostoles Pablo nagahisgot gayud sa libro sa Efeso nga puno sa balaang Espiritu. If we full of the Holy Spirit, we can overcome the whole situation in the world. Kaya ug puno kita sa balaang Espiritu ato gid mabuntog ang tanang sitwasyon diri sa kalibutan. We can learn another ones. Ug magkakaon gid kita og lain. Number 4, David, the great king of Israel, was well aware of the work of the Holy Spirit. Ikaupat, si Haring David nga labing hari sa Israel, ibalugid usab siya may tungod sa buhat sa balaang Espiritu. Even though King of David had mistakes and sins, Bisan tuod nga si Haring David aduna gid siya ay sayo. but he was a different mind. Apan aduna gid siya lahi nga hunahuna. We can learn something to David, the king of Israel. Makakaon gid aduna gid kitay makakunan pinaagi kang Haring David sa Israel. After David sleeps with Bathsheba, he take advice of the prophet Nathan and confess to the Lord. Pagkatapos si David nagigtulog kang Bathsheba, iya gid gidawat ang tambag ng propeta Nathan ug iya kining gisugid sa Ginoo. The Bible says about that, Psalm chapter 51, verse 9 to 12. Ang Biblia naghisgot niini sa Salmo 51 na 9 hangtod 12. We read 9 to 12. 9 hangtod 12. Hide your face from my Ayaw sins. isipa ang akong mga sala, hinoon papasa ang tanan ko pagkadautan. Putliha o Dios sa akong kasing-kasing ug atagi akong bag-o o masinugtanong espiritu. Ayaw ako sa likway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Liguna ako ug himuang masinugtanon kanimo. To stay me. Amen. Amen. He want to receive the full of the willing spirit of God. Gusto gayud siya nga madawat gani ang pagkamasinugtanon sa Espiritu sa Ginoo. Even though he made Bisan tuod nakabuhat siya og sayo. even though he had a mistake, something. Ug bisan tuod nakabuhat gid siya og sayo. But he want to repent Apan gusto gid siya nga maghinulsol immediately. sa diha-diha kayo. And the prophet Nathan advised to him, he was repent immediately. Ug si propeta Nathan nagtambag kaniya ug pagkatapos niya na naghinulsol si Haring David. Many times people do not realize their sins and wrongdoing mistakes. Kadaghanan sa mga tao dili gid nila masinatian ang ilahang mga sayon nga binuhatan. But Almighty God and the Holy Spirit will teach you through message, through Bible, what you have done wrongdoing and mistakes and sins. Apan ang balaang Espiritu magsulti gyud nato kung unsa gayud ang atong mga nabuhat. When you realize your sins and mistakes wrongdoing, you must repent immediately like the King of David. Kay kung ato gyud ma-realize ang atong mga kasalanan atong hinulsulan kini sama kang Haring David. So I had a mistake with some things sometimes, and then Almighty God teach me through people, through the Bible. Sometimes during the dreams, Almighty God teach me. Apan bisan tuod si pastor makabuhat gyud siya sayo apan ang Ginoo magtudlo gyud kaniya pinaagi sa mga tawo o pinaagi usab sa damgo. Through this situation, I can realize comfort, Holy Spirit working for me and you and helpful all of us. Sama nining mga sitwasyon na ma-realize gyud ni pastor nga ang maghuhupay ng balaang espiritu kanunay gayud nga naglihok.
We need the Holy Spirit in every one of you and I. Kita tanan kinahanglan gid nato ang balaang espiritu. Because the Holy Spirit want to help you, comfort you, encourage you. Kaya ang balaang espiritu gusto gid nga maghupay ka nato ug magdasig ka nato. David knows that he can't do anything on his own without the Holy Spirit, and he was repent along the situations. Si David nahibalo gayud siya nga wala siya mahimo sa iyang kaugalingon kung wala ang balaang espiritu. Ug mao na nga naghinulsol siya. He was in the presence of God. Ug na-realize gayud ni David nga anaa siya sa presensya sa Ginoo. That's why he confessed to God Almighty, "Do not take your Holy Spirit from me." Ug mao na nga si David iyang gisugid nga ayaw ipalayo ka nako ang imong Espiritu Santo. Because he knew very well about the Holy Spirit comforter. Kay nasayod gid siya pag-ayo sa balaang espiritu nga muhupay kaniya. That's why he became a very good person in Israel as a king of Israel. Ug mao na nga nahimo siyang maayong tawo sa Israel isip usa ka hari. We must learn through King of David in Israel. Dapat kitang naay makatunan pinaagi kang Haring David sa Israel. We read some more verse 14. Atong basahon diri sa bersikulo 14. Deliver me from the guilt of bloodshed. Luwasa ako, O Diyos, naman luluwas ko. Sa kalipay, awiton ko ang imong We'll pagkamatao. sing of your righteousness. Amen. Amen. Because David teaches somebody, soldier of Joab, to kill Bathsheba's husband Urias. Kay si David iya gayud gisugo si Joab nga iyang patyon ang asawa ni Bathsheba. After he heard the voice of the Nadab advisor, he was realized his mistakes and sins. Ug pagkatapos niya nadungog ang tambag ni Propeta Nathan, iya gayud na-realize ang iyang mga sala. That's why he was confessing, "Oh God, deliver me from the guilt of bloodshed." Ug mo na iya gayud gisugid sa Dios nga o Dios luwasa ako nga manluluwas ko. So you must listen to the voice of God very carefully this morning here. Ug karong buntaga ato gyud pamation pag-ayo ang pulong sa Ginoo. And then we can realize something wrongly. We can confess with wholeheartedly like a King of David. Ug kung ma-realize gid nato ang atong mga kasalanan, makahimo kita paghinusol sama kang Haring David. After that, Almighty God will later take away the all kind of sins from your heart. Ug pagkatapos niya na ang Dios magwagtang kayod sa tanan natong mga sala sa After pagkasingkasing. confessing, people will be a very pure body heart. Kay pagkatapos natong maghinusol kita ng mga tao, makabatong gid kita putli nga mga kasingkasing. We can serve God very well in the Holy Spirit and the truth. Ug makaserbisyo gid kita sa Ginoo diha sa balaang espiritu ug sa kamatuoran. So number 5, after Jesus was crucified and died, when the Lord's disciples could not do anything in fear, Jesus promised the Holy Spirit and comforted them. Ikalima, pagkatapos si Jesus gilansang ug namatay, ang iyang mga disipulo wala gyud mabuhat tungod sa kahadlok. Ug mo na nga si Jesus nagsaad kanila sa balaang espiritu nga mao'y muhupay kanila. After Jesus died on the cross, after third day he rose again, at the situation of in Israel, Jerusalem is a very persecution and difficult situations. Pagkatapos namatay si Jesus ug nabanaw sa tulo ka adlaw niya ang sitwasyon na lisod gid kaayo dito sa Israel kay aduna gayoy dakong paglutos. All people of God do not speak Jesus is the Lord, anybody. Ug kadaghanan gid sa mga tao dili gid sila makasugid nga si Jesus ang Dios. Because at the time somebody Jesus is the Lord, they talk about to each other, they put into the jail and kill them. Kay kung adunay usa ka tawo nga maghisgot nga si Jesus ang Dios, ipriso gid sila og paksyon. That's why so most of the people flee from the Jerusalem to other mountain and other places. Ug mao gana nga ang mga tawo dito daghan kay kanila ang nihawa sa Jerusalem. At the situation, Jesus comforted his disciples. Ug yan ang sitwasyon na gihupay gid ni Kristo ang iyang mga disipulo. Acts chapter 1, verse 2 to 9. Sa buhat 1:2-9.
until the day he was taken up to Hangtod heaven. sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, ipahimangnuhan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili ng mga apostoles. Sulod sa 40 ka adlaw human siya mamatay, ipakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhit kayon siya. Nakita nila siya magigsulti kanila may tungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus suban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw na kamo pagbiya sa Jerusalem, bulatan ninyo ang grasya na gisaad sa ako ang mga sumala sa gisulti ko kaninyo. Kaya si Juan nagbunya pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom niya nila, gipangutanan nila sa Jesus. Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab nini panahona ang ihalian sa Israel? Si Jesus gitubag kanila. Ang mga panahon ng mga adlaw gitakdak ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kano sa kini mahitabo. Apan kung mukunsan na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalibdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Amen. Amen. After Jesus' instruction to the disciples, he was taken up into the kingdom of heaven. Pagkatapos pahimangnuhin ni Jesus ang iyang mga disipulo, gibayaw yun siya dito sa langit. And then there is no more Jesus. Apan pagkatapos niya na wala na gyud sila Jesus nga nakita. People was very difficult because no more Jesus with the death. Ug ang mga tao dito lisod na kaayo kay wala na si Jesus. After Jesus taken up into the kingdom of heaven, they were gathering in one place. Pagkatapos na mikaya si Jesus sa langit, nagtapok yun sila sa usa ka lugar. Verse 14 says, Sa versikulo 14 nagingon, prayer along with the nagtigom kanunay aron mag-ampo, uban usab kanila ang mga babae, ug si Maria nga inahan ni Jesus ug iyang mga igsoong lalaki. They all joined together constantly in prayer. Silang tanan kanunay gyud sila nga nagtapok ug kanunay usab sila nga nag-ampo. Bible says they did not talk about many worldly matters. Ang Biblia nagingon nga wala gid sila naghisgot og mga pangkalibutanon. They did not enjoy themselves. Wala gid nila gilipay-lipay ang ilang mga kaugalingon. They all joined together constantly in prayer. Silang tanan ilagay gihatag ang ilang kaugalingon sa pag-ampo. They will pray 10 days, almost hard prayer for 10 days. Nag-ampo gid sila kanunay sa 10 ka adlaw. And then, after 10 days, Almighty God poured out His Spirit. Ug pagkatapos sa 10 ka adlaw, ang Dios gibuko gid niya ang iyang balaang espiritu. When the promised Holy Spirit came to them, there was a great turning point. Ug ang saan nga balaang espiritu aduna gay dakong pagkausab. Before they were very feared of the world, all peoples, but after they received the Holy Spirit, they were turning point, their mind changes. Pagkatapos gid nila nadawat ang balaang espiritu na wala gid ang ilang kahadlok o kanunay nilang gidayeg ang Ginoo. We can see Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ato kining makita sa buhat 2:1 hangtod 4. When the day of Pentecost came, Sa panahon na sa adlaw sa Pentecostes ug ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may hagulos gikan sa langit samang sa kusog nga uros sa hangin ug bilukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo bisulting magkalain-lain pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Amen. Amen. All of them, 120 people, received the power of God and the fill of the Holy Spirit. Sila ging tanan nadawat gid nila ang balaang espiritu ug ang gahom sa Ginoo. This is the what Jesus received from the Father and poured out on all His disciples. Mo kini nadawat ni Jesus gikan sa mga nagiya kining gibugbo sa tanan niyang disipulo. The Bible says Jesus received the Holy Spirit from Father and poured out to all His disciples.
disciples. Ang Biblia nagingon nga nadawat gyud ni Jesus ang balaang espiritu gikan sa iyang amahan ug iya kining gibuko sa tanan niyang mga disipulo. Acts chapter 2, 33 to 40. Sa buhat 2:33 hangtod 40. 33 to 40, we read it together. Gituboy siya ngadto sa tuod sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumalang sa gisaad sa iyang amahan. Ug ang inyong karong nakita ug natungog mao na ang iyang gasan nga gibubo niya kanamo. Kay si David mismo wala mugayad sa langit apay mingon siya. Ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanan mga tao sa Israel kinahanglan na masayod kayon na kining maong Jesus nga iyang inyong gilansang sa cross. Gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao daw gikuha ang ilang kasing-kasing ug giingnan sila ni Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya mingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maginulsod kung magpabunyag sa ngalan ni Jesus aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mga Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios alam man kaninyo sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo. Ang tanan nga pagkatawgon sa Ginoo nga Dios ngadto kaniya. Amen. Amen. Bible mentions, save yourselves from these corrupted generations. Ang Biblia nagingon nga luwasang inyong kaugalingon ini nga purap nga mga henerasyon. We must understand things. Nowadays is the better corruption generation in this world. O kailangan ginato masabtan nga karong panahon na purap na gid kaayo. Many people conquer their other land and they want to get more benefit from the peoples. Dagan gid sa mga tao nga ilan naggisakop ang matag lugar. There is no love of God. Ug wala gay gugma sa Ginoo. That's why we need to pray the comfort of the Holy Spirit to cover the world around the world. Ug mo na kailangan natong iampong ang balang espiritu magtabon gayo sa tibuok kalibutan. That's why today we all need the comfort of the Holy Spirit who brings the salvation and good news. Ug mo na karon kinahanglan gid nato ang balang espiritu nga nagdala og kaluwasan. Every people need the good news about the Bibles. Kita tanan kinahanglan gid og maayong balita. All Bible is the very good news. Ang tanang Biblia, ang tibuok Biblia maayo gid kini nga balita. This is the very spiritual power come out from the Holy Bible. Usa kini ka espirituhanong gahom nga migula diyan sa Biblia. When the disciples who received the Holy Spirit preaching the gospel, there was great joy in the city of Samaria. Sa pagdawat sa mga disipulo sa balaang espiritu, ilang gisangyaw ang maayong balita o gadunagay dakong kalipay sa syudad sa Samaria. At that time, Samaria was a very dangerous place. That's why many people of Jewish people, they didn't want to work to Samaria land. Ug niana gyud panahon na ang lugar sa Samaria delikado gid kaayo nga ang mga Hudiyo dili gid sila nga makig-ipon sa mga Samarianon. But Jesus opened the gate of the Samaria cities by the Holy Spirit of God. Apan ang Dios iya gyud giabrihan ang pultahan sa Samaria pinaagi sa balaang espiritu. Acts chapter 8, verse 4 to 8. Sa buhat 8:4 hangtod 8. We read this one. Atong basahon kini. Those who had been Ang mga magtotoo nga nagkatibulaag ngadto sa nagkalain-lain dapit ug nagsamyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisagyawan niya ang katawhan makigay tungod sa Mesiyas. Nagihusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao ang mga iyawan ng bulan nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Amen. There's great joy in the city in Samaria. Aduna gayoy dakong kalipay sa syudad sa Samaria. Because of the disciple believe, proclaim the
Messiah. Jesus is the Messiah. Tungod kang Felipe nga iya giyong gipabalo, gipaila sa mga tao nga si ang Mesiyas. And then when they proclaim the Messiah of Jesus Christ, many evil spirits, shirkul people would be healed. Sa diha nga giproklama si Jesus nga mao ang Mesaya, daghan gayud sa mga daotang espiritu ang nangbugla. Many paralyzed and lame were healed and work very well. O daghan usab sa mga paralitiko ang nangaayo. In the name of the Lord, they proclaim the gospel of Jesus Christ. Jesus is the Messiah. Sa ngalan gid sa Ginoo ila gayud giproklama ang mensahe nga si Jesus ang Mesiyas. Because at that time of situation, people could not speak. Jesus is the Messiah. Kanya nga sitwasyon na daghan gid sa mga tao ang dili makasugid nga si Jesus ang Mesiyas. Because at that time, people proclaim Jesus is the Messiah, they put into the jails. Kanya nang panahon na kung aduna gyud tawo nga musulti musugid nga si Jesus mao ang Mesaya, ipapriso gayud sila. Even though there is law about death, but the Philip was proclaimed the message Jesus is the true God and the Messiah. Bisan tod nga adunay balaod nga ingon ana apan ang mensahe gayud ila gyapon giproklama. How Philip was proclaimed about Jesus is Messiah at times? Unsa dagay kabilihon ang panahon na ang ilang mensahe nga si Jesus mao ang Mesiyas. Because Philip and the disciples were full of the Holy Spirit in their hearts. Kaya ang mga disipulo ni ato puno gayud sa balang espiritu sa ilang kasing-kasing. All fear and afraid disappear from their hearts. Kaya ang ilang mga kahadlok nangawala gayud sa ilang mga kasing-kasing. They have been a boldly hearted, strong hearted. Ug ni ana aduna gyud sila maisugod nga kasing-kasing. Because the Holy Spirit gave to them boldly hearted. Kaya ang balang espiritu naghatag kanila og maisugod nga kasing-kasing. That's why the city Samaria was very rejoiced through the gospel of Jesus Christ. Ug mao na nga kanang syudad sa Samaria puno gid sa kalipay tungod sa balang espiritu sa mensahe. In the name of the Lord, we pray that our church today rejoices in receiving the guidance of the Holy Spirit and serving the Lord and praying and fasting and evangelism. Sa ngalan sa atong Dios nag-ampo ako nga ang atong simbahan karon malipayon nga modawat sa paggiya sa balang espiritu nga nag-alagad kaniya inubanan sa pag-ampo ug pagpuasa. And Jesus' Holy Spirit working at the time of the Philip and the disciples, Jesus Christ is working today also. Kay kaniadto nagbuhat naglihok gayud ang Ginoo nga si Jesus kaniadto nilang Felipe karon naglihok usab siya diri kanato. Jesus Christ is with us by His word and His Spirit. Si Jesus kauban gayud nato karon pinaagi sa pulong ug ang balaang espiritu. John chapter 15 verse 26 says, Sa Juan 15:26 nagaingon, when the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. Muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanato. The Holy Spirit is the greatest witness of Jesus Christ, and He comes and works in us. Ang balang espiritu mao kinay pinakalabing witness ni Jesus diri kanatong tanan. Everybody, every one of you, inside the Holy Spirit dwells in you. O kitang tanan ang balang espiritu ani agad naglihok sa atong kasing-kasing. We must wake up the Holy Spirit Kailangan din natong pukawon ang espiritu diri kanato. through repentance, through seeking God Almighty. Holy Spirit is very clearly working in you and I. Pinaagi sa atong paghinulsol ang balang espiritu maglihok gayud diri kanato. We must wake up the Holy Spirit to comfort us. Ug ato gayong pukawon ang balang espiritu diri kanato. And then we see the great revival in our land in the Philippines. Ug makita gid nato ang dakong kapukawan diri sa atong lugar. We'll be greatly changing our thinking.
nausog gayon. Many people discarded and downcast because of there is no Holy Spirit of God. Dagan gyud sa mga tawo ang nangaluya tungod kay wala sila balaang espiritu. That's why I want to comfort and encourage this morning to all of the gathering people, children, young people, brothers and sisters, must be receive the Holy Spirit of God. Ug unang karon si pastor nagahupay gid kanato pinaagi sa balaang espiritu ug mao kini nga mensahe kanato karon. And then we will become very boldly Christians to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ug mahimo gid kita nga mga maisugod nga mga Kristohanon nga nagproklama sa pulong sa Ginoo. Therefore, we all pray that we will live a glorious life by preaching God with the filling of the Holy Spirit, the filling of the Word of God, the filling of prayer, and the filling of the evangelism. Ug muna nga nagaampo kami kaninyo nga magkinabuhi kamo sa mahimayaong kinabuhi ug pagpahimuot sa Dios uban sa pagbubo sa balaang espiritu, pagpuno sa iyang pulong ug sa pagpuno sa pagampo ug pagpuno sa ebanghelyo. Amen. We love and bless all people with the love of Jesus Christ. Among higugma ug ipanalanginan ang Pilipinas pinaagi sa gugma ni Jesucristo. Our Lord Jesus Christ are ready to pour out His Spirit to all peoples. Ang atong Ginoong Dios andam gayud nga mobubo sa iyang balaang espiritu diri kanatong tanan. Amen. We pray, Father God, we have heard the message about the comfort of the Holy Spirit. We know that Holy Spirit is the true God. He's working in us, in our situation. We welcome the Holy Spirit. We invite Him in our situations, changing our thinking, negative to positive, to make a victory life in all matters, to overcome the whole kind of situation. Now this is very seems like a difficult because of the pandemic COVID-19. Many people are afraid. Now we proclaim the word of God. We proclaim this. Sprinkle the blood of Jesus Christ everywhere, wherever we go. People will be comforted. People will be happiness lives through our message and the good news. We have to deliver the good news, continue to everywhere. Wherever you send us, we will go, obey. We thank you so much for help us this morning. To the Comforter, Holy Spirit, we thank you, everything. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen. Praise God. This morning we are going to pray. Pray for the President, Duterte and government leaders. Karong buntaga atong iampo ang atong presidente nga si Duterte ug tanang mga leaders sa government. Pray for the church leader and the barangay leaders. Ato sa iampo ang mga leaders sa simbahan ug mga leaders sa barangay. Pray for the great spiritual awakening through social reform and the Holy Spirit movement. Iampo sab nato ang espirituhanong pagpukaw pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu. Pray for a healthy society and the restoration of honesty. Ato sa iampo ang himsog nga society ug ato sa ibalik ang pagkamatinud-anon. Pray for through Jesus' blood overcome the COVID-19. Iampo sab nato nga pinaagi sa dugo ni Jesus ato gi mabuntog kini nga COVID-19. Amen. Amen. And there will be great joy in our city, Okiot and Negros Island. O aduna gayud akong kalipay diri sa akong syudad diri sa Negros Island. Stand up, please. Manindog kita. Wake up from your mind, from your heart. Now is the very important times. Open your mind, your heart to God Almighty. God is working through you and I. Holy Spirit
moving, hovering over our situation this morning years. Open your mind widely. Change it. Negative to positive. Almighty God, open our mind, everybody, during this evening.
Philippines. We'll pray for the church
power of God and Holy Spirit. We'll overcome the whole kind of COVID-19 by the blood of Jesus Christ. Cover all our gathered people and their homes and children, all family relatives, by the blood of Jesus Christ. Overcome all situations of the COVID-19. We thank you so much for this morning. We have followed the way of Jesus Christ all the day long. We give thanks to all letters in Jesus. Say Amen. Praise God. Make your mind widely. Amen. And confess in the morning, in the evening, any times what you want. You can stay best, pray, shouting to the Lord, and then Almighty God will help you, provide you what you want. Amen. We believe that our Lord Jesus Christ is alive. Amen. We can make a victory in all the times, in the name of Jesus Christ. We sing together. Bless all of the offerings to the Lord Almighty God, 30 times, 6 times, 100 times, according to the promise of God Almighty. Protect all our gathering people, their homes, their children, school, business, everything, from the whole situation of difficulties. Overcome the whole kind of COVID-19 by the blood of Jesus Christ. Provide good financial and food and drink, wearing what they need until Jesus' second coming. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with every one of you forever. In Jesus' mighty name we pray.
Amen.